Magandang umaga muli sa inyo. Welcome dito sa Department of Agriculture, Bureau of Fisheries and Aquatic Resources, Regional Office, number 2. Okay. Gusto ko pong i-share sa inyo yung mga ibang projects namin na alam namin na makakapagdagdag sa mga kita o kaya production ng ating mga farmers and fisherfolk. Particularly itong project natin dito sa Bugey. Actually, meron kami kasing dalawang station dito sa Bugey. Meron kami yung Oyster Shell Farm at saka yung ating research station dito sa Santa Teresita. Dito sa Bugey Shellfish Farm, meron kaming bagong product ngayon doon na kinukulture yung sa yung window pane, yung cappies. At aside from the meat, pwedeng ma-process into yung kanyang shell sa mga gagawing arts decor, mga ganun kagaya niya, nandyan nakikita mo, magandang magamit yung shell niya. At yung oyster natin, masarap din ito, although hindi siya comparable dun sa mga oyster sa Pangasinan, pero masarap din siya at nag-uumpisa na rin itong makakaano kami sa mga ibang mga municipalities dahil yung iba nagsusubok na rin yung ibang municipalities. Nagbibigay kami ng mga oyster spots sa mga cooperators at malaking katulungan dito sa Bugey kasi yun ang pinagkakakuhanan nila ng mga kabuhayan. Marami rin ang natutulungan nito dahil marami ang nagtitinda na ng mga oyster meat. Doon sa NLF-PROS, yung Northern Luzon Research, Fisheries Research Outreach Station natin, meron kaming mga research project doon ng siganid, mga grouper. Meron din kaming technology demonstration doon ng aqua silviculture and of course yung demo ng bangus. Doon sa aqua silviculture, ginagamitan natin ito yung mangrove area, yung mangrove part ng station. In-enclose namin ito with nets at nilagyan namin ito ng mga crablets at doon pinalaki yung crabs. So, malaking bagay din ito kasi marami tayong mga existing mga mangrove areas pa na instead of cutting the trees, yung cutting the mangroves, pwede naman na hindi siya putulin at doon na lang mismo sila magkukulture ng crabs. So, kaya ito yung isi-showcase namin para makakatulong na tayo sa crab production, makaka-increase tayo ng production ng crabs, makakatulong pa tayo sa environment to protect yung ating mga mangrove areas. Our station, the Northern Luzon Fisheries Outreach Station, or merely the Northern Luzon Research Center, was acquired by the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources way back in 1996 under the leadership of our Regional Director, Dr. Jovita P. Aison. By then, the first manager was Mr. Elpidio Palatao, who introduced fish cage in the area, conducted techno demo and introduced to our fisher folks in the vicinity. Tinayo ang station na ito primarily to enhance production through research and development. Tapos pag may conduct namin yung research, i-introduce din namin sa outside the station to our fisher folks para naman gumanda yung production po nila. Actually, dito tayo nag-umpisa sa Bugey, Lagoon. At nakikita nyo naman siguro kung makapunta kayo sa Bugey, makikita nyo yung napakaraming established fish cage projects doon. Resulta yun ng aming techno-demo on marine cage culture na ang ating nilagay doon ay mga bangus. At doon pa rin namin din na kumbaga, ang aming technical staff, doon niya nalaman na ang pagkukulture pala ng bangus ay meron ding timing.
Kaya instead of culturing all throughout the year ng bangus, ginagawa din niya ay ina-alternate niya ito ng saline tilapia na as an alternative to bangus. Kasi pag may bagyo kasi nagkakaroon ng abrupt change in salinity na kung minsan ay nakakapekto sa ating mga species. Kaya ang ginagawa niya ay tinatiming niya yung pagkukulture niya. And makikita nyo, hindi lang sa Bugay, marami na tayong mga adapters in other municipalities on marine cage culture. In here, we'll conduct research kung ano yung mga magagandang species na pwedeng i-culture, mga stocking density na viable at sustainable sa area. At yung hustong pagpapakain para hindi marami, hindi rin konti yung ipapakain ng mga fisher folks natin. Tinuturo po natin sa kanila yan. So far, we have 2 cages for our techno demo, measuring 10 by 10 by 1.5 meters. Maganda naman po. So far, our bangus kunwari ay mag-stock kami. Ang stocking density kasi namin dito, so far na maganda, sa cage namin ay 30 per cubic meter. Ngayon, kung after 4 to 5 months culture period, nakakakuha kami ng almost 1 ton. Tapos, kung ibabalyo natin yan, mga siguro at 85 or 80, roughly mga 80,000 to 85,000 ang production dyan. Pagkatapos, ito ang binibigay namin feedback sa mga kliyente natin. At nakikita naman nila talaga na ganun ang nangyari. Kaya yun ang ina-adapt din nila na technology para sa kanila. Maganda, pero ang pinakamasama, yung magsimula kami, masyadong malalaki yung fish cage namin. Yung problema dyan, yung sa masamang panahon, talagang masisira. Ang history kasi ng fish cage noon, nung hindi pa po ako ang kwan dito, ang parang fish farm manager. Pero sa Bipar na po ako noon. Ang mga fisher folks noon talagang they go deeply in fish cages. But alam nyo, nung bumagyo, nasira po lahat ang projects nila. Kaya ang trend ngayon, mga cage lang nila ay mga ginawa na lang sa mga kawayan, ganun, mga kahoy-kahoy. Ginawa ming maliliit ng fish cage lang. Hanggang kati 6 by 6, 10 by 5, gano'n lang yung kinamalaki. Yan ang nangasusubo kami na kuan, mas mabuti. Parang hindi mabagyo. Kayang-kaya ming alagaan nung masamang panahon. Through the leadership of our director, Dr. Jovita P. Aison, we have rehab projects. Ang opisina ay bumibili ng bangus fry from the wild. Pagkatapos in this station, we rear them to fingerling size na pwede nang i-culture nila sa cages nila o sa fish pan. Binibigay po natin libre yan para sa mga naapektuhan ng mga bagyo. Marami na tayong mga cooperators. Actually, hindi ko lang maano yung bilang, pero marami na. Meron tayong master list dito ng ating mga adapters. At kung pumunta kayo doon sa sa Bugay, makakapasyal kayo. Makikita nyo doon, naka-line up doon yung mga fish cage operators doon. And it's good na ang LGU Bugay ay meron na silang ordinance doon sa zoning naman ng paglalagay ng mga fish cage. Kasi kagaya nung nasabi ko kanina na hindi dapat buong area ay malalagyan ng fish cage. Meron lang siyang certain percentage na dapat malalagyan ng fish cage. And aside from that, from fish cage to fish cage, meron pa siyang mga space doon para hindi tayo makakaproblema ng
pollution, hindi tayo makakaproblema ng fish kill. At alam mo naman na pag nagkaroon na ng pollution, siguradong fish kill ang aabutin ng ating mga cooperators. At isang masaklap yan na magiging experience ng ating mga fish cage operators. Kaya iniiwasan natin yan. Kaya maganda yung ating tandem with the LGUs kasi pag may mga ganyan na automatic, nagagawa din sila ng mga ordinance. Kaya malaking bagay ito at meron ding, kumbaga, kasi hindi lang aasa ang ating mga farmers and fisher folk dun sa kung ano yung main livelihood nila, kundi kung hindi man main livelihood ang aquaculture project natin, ang fisheries project natin, magiging alternative livelihood nila.